ang pagmamahal sa kapwa-tao, mararamdaman natin pag nakita natin yung palang tao wala nang kwenta, mahal pa ng Diyos. Kung yung taong walang kwenta, mahal ng Diyos dapat matuto ka rin magmahal sa tao. Basahin natin ang 4:11 ng Exodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? O sino gumawa ng pipi, bingi, may paningin o bulag? Hindi ba akong Panginoon? Kaya kahit pipi, kahit bingi, wag nating sasabihin na walang kwentang tao. Ginawa nga ng Diyos yun ikaw ba gagawa ka ng bagay na walang kwenta? Merong katalinuhan, gagawa ka ng bagay na walang kwenta, tao ka lang, ano? Yung pakayan Diyos, gagawa ba siya ng bagay na walang kwenta? Walang kwenta para sa tao, pero para sa Diyos may kwenta yon. Bakit? Halimbawa, inibig mo yung bulag, tinulungan mo, maliligtas ka. Naging maawain ka sa mga may kapansanan, naging mapagmahal ka sa may kapansanan, napapautang mo ang Diyos doon. Sabi ng Kawikaan, 19:17 ng Kawikaan. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita mo, babayaran ng Diyos yung ginagawa mong mabuti sa mga dukha, sa mga kawawa, sa mga walang kwenta. Kaya naglagay ang Diyos ng taong walang kwenta sa ating sosyedad para matuto tayong umibig, kapatid. Maawa. Hindi ka ba maaawa sa bulag? Hindi ka ba maaawa sa pilay? Ikaw, hindi ka pilay. Naawa ka sa bulag. Ano ang pwede mong gawin? Sabi sa Job, pakinggan nyo sa isang talata, 29:15. Ako'y naging mga mata sa bulag, at naging mga paa ako sa pilay. Naging mga mata ako sa bulag, naging mga paa ako sa pilay. Yun pala ang karunungan doon. Kaya siya gumawa ng pilay para tulungan ng may paa. Para yung may paa makagawa ng mabuti. Kaya gumawa siya ng pilay. Kaya siya gumawa ng bulag para yung may paningin, mahalin yung bulag at turuan. Dahil doon makakagawa ng mabuti yung may paningin. Makakagawa siya ng mabuti sa harap ng Diyos para doon sa bulag. Para lang yung mahirap, kapatid, 22 ng Kawikaan, ganito nakasulat. 22:2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Kita mo yung karunungan ng Diyos. Gumawa siya ng mayaman, gumawa siya ng mahirap. Bakit karunungan? Halimbawa, bilyonaryo ka. Nandiyan ka sa Japan. Marami kang lapad. No? Umuwi ka ngayon sa Pilipinas. Umuwi ka sa Pilipinas. Nadatnan mo sa Pilipinas, puro bilyonaryo rin. Kailangan mong magtatrabaho dahil yung CR mo nabarahan. Ngayon, sino magtatrabaho? Tatawag ka sa kapitbahay. Oy, gawin mo nga yung aking CR may bara. Sasabihin ng kapitbahay mo, bakit? Bilyonaryo ka, bilyonaryo rin ako. Lahat ng tao, bilyonaryo, sino magtatrabaho kakalkal ng CR? Pero yung tao walang pera, para lang magkapera sa marangal na paraan, ililinis niya para siya magkapera. Karunungan pala yun. Kasi kung puro tayo mayaman, walang magtatrabaho, magbubukid. Walang magtatanim, walang papasok ng katulong. Pero kung may mahirap, yung mahirap, kakaawaan ng mayaman, gagawin niyang katulong para magkahanap buhay, makakain yung mahirap. At kung ikaw ay makonsiderasyon, bibigyan mo pa ng pamana yung mahirap. Ganon. Lalong napapractice ang pagmamahal sa kapwa pag may mahirap at mayaman.